At habang kumakain nga pala ako nga pala yung naituro ng mga kasamahan ko para tumayo sa harapan at magpaliwanag ng mga ginawa namin. Kaya mas lalong naparami yung kain ko. Parang naisahan ata nila ako ron. At napatayo na nga ako at nagpaliwanag. Ang una ko nga ipinaliwanag sa inyong pagsiselfone. Isa rin ito sa pagiging irresponsible. Minsan kasi pag nakahawak na tayo ng cellphone, ayaw na natin bitawan. Lalo't may pinapanood tayo at may ginagawa tayong kamalian. At ang pagchat-chat, kaya mga online sugal. Kaya minsan pag tinatawag na tayo ng anak natin, hindi natin sila pinapansin. At ang sumunod nga is yung alak. Wala naman masama uminom. Basta ilalagay lang sa tama at sa lugar. Minsan kasi pag napapasobra tayo ng hindi na natin napapansin yung responsibilidad natin bilang isang imbis na ilagay natin sa pagkainan na ilalagay pa natin sa inumin na. Isa rin ito sa pagiging dahilan ng irresponsable. At ang sumunod nga is yung pagsusugal. So ito sa pagsusugal, siyempre, minsan kaya tayo ng mga business natin, yung mga anak natin. So, hindi natin sila pinapansin kasi, katito na, sa sugalan na tayo. At yung pagsusugal nga, at dinugtong ko na nga din pala dyan, dinrawing ni Kuya. Yung kamay na may tsinelas. Alam naman natin sa atin bilang isang ama, mahirap na papagalitan at napapalo ang ating mga anak. Minsan dapat ilalagay rin natin sa tama bago natin sila paluin. Naidugtong ko din siya kasi isa rin siya sa pagiging responsable bilang isang ama. Nagamitin natin pananakit ang isang bagay para lang matuwid ang pagkakamali ng mga anak. Tulad nito, nakikita natin ang huling tatay. At ang huling drawing nga is nagmula yung kay tatay. Namangha at nakakuha ko ng inspirasyon sa kanya nung ipinaliwanag niya sa akin kung bakit yun ang na-drawing niya. 63 years old na nga pala si tatay at 30 years na nga pala siyang padre di pamilya. Ay drawing ako kasi tulad niyan. Sabi ko, tayo yung drawing mo. Sabi niya, malimutan na yung tatay ko sa anak. So, ibig sabihin na mas pinili yung kaligayahan ng tatay na maging masaya sa iba ay sa pinili yung kanyang. So, pumapasok din tayo ng magiging responsable ng ulam. So, kailangan natin piliin pa rin yung pag-inay kaysa sa kaligayahan. Yun lang. At pagtapos ko nga magpaliwanag sa harapan, muli nga akong naupo at kumain. Mas lalo tuloy dumami yung gutom. Samahan nyo pa nga rin pala ako mga kalodi paps kasi hanggang mamaya wala pa tayo sa kalahati. Kaya tara!